Wala kang kwenta, Amara. Isang basahan na nakasabit lang sa tagumpay ko. Iyan ang huling sampal ng salita ni Rafael bago niya ako itinapon para sa kislap ni Celine. Habang inihahanda ko ang paborito niyang hapunan, inihahanda na pala niya ang aking libing. Pero hindi ako mananatiling abo sa paanan nila. Tititig siya sa aking muling pagbangon bilang isang reynang hindi niya kailanman maaabot. Kaya mo bang panoorin ang isang aninong unti-unting lalamon sa iyong liwanag? 8 taon na, Celine. Don't you get it? Sawang-sawa na ako sa mukha ni Amara. Bukas na bukas din, itatapon ko na ang basahang yan para wala nang sagabal sa atin. Ang boses na yon ni Rafael, ang boses na dati ay nagpapatibok sa puso ni Amara sa tuwa, ay tila isang mabalasik na kidlat na gumuhit sa katahimikan ng kusina. Ang cellphone na naiwan ni Rafael sa mesa ay kusang nag-play ng isang voice message, isang lihim na hindi sinasadyang nabuksan sa gitna ng paghahanda ng isang espesyal na gabi. Dahan-dahang binitawan ni Amara ang sandok na hawak niya. Humahalimuyak sa buong silid ang bango ng paboritong sinigang na hipon ni Rafael. Ang putahing maingat niyang niluto sa loob ng 3 oras. Ang bawat sangkap ay pinili niya ng may pagmamahal. Ang asim ng sampalok na saktong-sakto sa panlasa ng asawa. Ang mga gulay na sariwang-sariwa pa mula sa palengke. Sa ibabaw ng hapagkainan, nakalatag ang pinakamagandang mantel na itinatago niya para sa mga espesyal na okasyon. May mga kandila pang nakahanda at isang bote ng alak na pinag-ipunan niya mula sa kanyang maliit na allowance. Ito ang kanilang ika-8 anibersaryo. 8 taon ng pagiging anino. 8 taon ng paglimot sa sariling pangarap upang maging katuwang ng lalaking nangako sa kanyang hinding-hindi siya iiwan sa hirap at ginhawa. Ngunit ang init ng sabaw na sumisingaw sa kanyang harapan ay tila naging yelo na nanunuot sa kanyang mga kalamnan. Hindi siya makagalaw. Ang kanyang mga kamay na may mga kalyo at maliliit na peklat mula sa paglilinis at pagluluto para sa pamilyang ito ay nagsimulang manginig. Isang pirasong porselana na hawak niya para sa platito ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri. Hindi ito naglabas ng malakas na tunog nang tumama sa sahig, ngunit ang pagkabasag nito ay tila naging refleksyon ng kanyang sariling puso. Pira-pirasong kumalat sa malamig na semento. Hindi na kailanman mabubuo pa. Amara, ano na namang katangahan ito? Ang matalas na tinig ni Doña Victoria, ang kanyang biyenan, ay bumasag sa kanyang pagtulala. Pumasok ang matanda sa kusina na tila isang reynang nandidiri sa paligid. Nakasuot ito ng mamahaling sutla, ang mga brilyante sa tenga ay nagniningning, mga alahas na binili ni Rafael gamit ang perang pinaghirapan din ni Amara noong nagsisimula pa lamang ang kanilang negosyo. Nabasag mo na naman ang mamahaling set na yan. Wala ka nang ambag sa bahay na ito, kundi ang magpakain, pati ba naman paghawak ng plato ay hindi mo magawa ng maayos. Kaya ka iniiwanan ni Rafael sa gabi dahil napaka-clumsy mo at amoy kusina ka lagi. Patuloy na pangungutya ng matanda habang diring-diri na tumitingin sa basag na plato. Hindi sumagot si Amara. Nanatiling nakayuko ang kanyang ulo. Ang mga mata ay nakapako sa anino niya sa sahig. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung alam ba ng matanda ang tungkol kay Celine. Pero ang kanyang lalamunan ay tila barado ng mga tinik. Ang sakit ay hindi na naging luha, kundi isang mabigat na batong nakadagan sa kanyang dibdib. Ilang sandali pa ay narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto sa sala. Ang mabibigat na hakbang ni Rafael ay papalapit sa kusina. Pagpasok niya, hindi man lang niya tinignan ang dekorasyong inihanda ng asawa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at inis. Tila ba ang pag-uwi sa bahay na ito ay isang parusang kailangan niyang tiisin. Rafael, happy anniversary! Mahinang sambit ni Amara, ang boses ay tila isang bulong na nalulunod sa hangin. Isang malamig na tawa lamang ang itinugon ni Rafael. Anniversary? Amara, I have a board meeting tomorrow.
Wala akong oras sa mga ganitong katsipan. Magligpit ka na lang dyan at matulog. And by the way, don't wait for me for breakfast. Maaga akong aalis. Tinalikuran siya ni Rafael nang walang alinlangan. Ang bawat hakbang ng asawa palayo ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Habang pinagmamasdan ang likod ng lalaking minahal niya, nang higit sa sarili, naalala ni Amara ang lahat ng sakripisyo niya. Ang mga gabing hindi siya natulog para tulungan ito sa mga papeles ng negosyo, ang pagbenta niya sa mga alahas na pamana ng kanyang ina para lamang may pambayad sila sa utang noong nagsisimula pa lang ang Montenegro Estates. Nang matiyak niyang nakaalis na ang dalawa, dahan-dahang lumapit si Amara sa bag ni Rafael na naiwan sa sofa. May isang puting sobrang bahagyang nakasilip doon. Gamit ang nanginginig na kamay, kinuha niya ito. Petisyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal. Ang mga salita sa papel ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa kanyang paningin. Ang pirma ni Rafael ay naroon na, matatag at walang bakas ng pag-aalinlangan. Nakahanda na ang lahat. Habang siya ay nangarap ng habambuhay, ang asawa niya ay naghahanda na para sa kanyang paglaya. Bumalik si Amara sa kusina at tumayo sa harap ng bintana. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak, dahan-dahang dumadaloy sa salamin, tila ba ang langit ay nakikiramay sa kanyang pait. Hinawakan niya ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong bilog na dati ay simbolo ng pangako. Ngunit ngayon ay tila isang posas na sumasakal sa kanyang kaluluwa. Hanggang kailan ako magiging anino sa sarili kong tahanan? Hanggang kailan ko kailangang dumanas ng ganitong uri ng kamatayan habang ako ay humihinga pa? Nakatitig siya sa kawalan habang ang sinigang na niluto niya ay unti-unting lumalamig. Tila ba kasabay nito ang paglamig ng huling hibla ng pag-asa sa kanyang puso. Ang sarap ng tulog mo, Rafael, habang ang buong mundo ko ay gumuho na sa ilalim ng ating bubong. Pinagmasdan ni Amara ang mahimbing na paghinga ng kanyang asawa sa madaling araw. Tila ba wala itong pasan na anumang kasalanan. Ang mukhang iyon na dati ay hinahaplos niya ng may buong pagsuyo, ngayon ay tila isang estranghero na nagtatago ng isang halimaw sa likod ng magandang panlabas. Hindi makapaniwala si Amara na ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay ang siya ring naghuhukay ng kanyang libingan. Lumabas siya ng silid bago pa man ito magising. Sa kusina, natagpuan niya si Doña Victoria na nakaupo na sa kabisera, humihigop ng mainit na kape habang nagbabasa ng mga papeles. Ang presensya ng matanda ay tila isang madilim na ulap na laging nakabuntot kay Amara. Amara, mabuti at gising ka na. Siguraduhin mong malinis ang bawat sulok ng garden mamaya. May darating na bisita si Rafael, isang mahalagang invitor. Ayokong makakita ng kahit isang tuyong dahon, lalo na ang hitsura mong parang laging pinagsakloban ng langit at lupa. Utos ng matanda nang hindi man lamang tumitingin sa kanya. Opo, Mama, maikling sagot ni Amara. Ang boses niya ay walang buhay. Tila isang robot na sumusunod sa bawat kumpas ng amo. Maya-maya pa ay bumaba na rin si Rafael. Akala ni Amara ay makakakita siya ng kahit kaunting bakas ng konsensya sa mga mata nito, pero wala. Sa halip, lumapit ang lalaki sa kanyang ina at nagsimulang mag-usap na tila ba wala si Amara sa loob ng silid. Ma, kailangan na nating makuha ang lagda niya para sa lupa sa Bulacan. Malaki ang kikitain ng Montenegro Estates kapag naging commercial area ang minana niyang property mula sa tatay niya. Celine is already pushing for the project. Bulong ni Rafael, ngunit sapat na para marinig ni Amara na nasa tapat lang ng lababo. Iyon naman pala, iho. Bakit hindi mo papiramahin sa kanya? Tutal, utang na loob niya sa atin ang bawat butil ng kanin na isinusubo niya. 8 taon natin siyang binuhay na parang reyna. Kahit wala naman siyang pakinabang, sagot ni Victoria na may kasamang mapanguyam ng ngiti. Napahigpit ang hawak ni Amara sa basahan. Ang lupaing iyon ang huling alaala ng kanyang ama, ang tanging bagay na natira sa kanyang nakaraan
na hindi pa nakuha ng mga Montenegro. Ngayon, pati ang kanyang huling sandigan ay nais nilang nakawin habang pinaplano ang pagtatapon sa kanya. Ang katahimikan ay nabasag ng tumunog ang doorbell. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng hapit na pulang damit. Ang bawat hakbang ay puno ng yabang at ang amoy ng mamahaling pabango ay agad na sumakop sa sala. Si Celine. Good morning, Rafael. Hi, Tita Victoria. Masayang bati nito bago bumaling kay Amara na may halong pandidiri. Oh, and hello to the helper. I mean Amara, right? Pakikuha naman ng bag ko, medyo mabigat eh. At pakitimpla mo rin ako ng kape, yung black and no sugar. I need to stay fit unlike some people who let themselves go after marriage. Tumingin si Amara kay Rafael. Umaasang ipagtatanggol siya nito sa harap ng ibang tao. Ngunit ang asawa niya ay tumingin lang sa malayo. Tila ba ang pambabastos kay Amara ay isang normal na musika sa kanyang pandinig. Amara, gawin mo na ang sinabi ni Celine. Partner ko siya sa bagong project. Kailangan niyang maging komportable rito. Malamig na utos ni Rafael. Bawat hakbang ni Amara patungo sa kusina ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Habang nagtitimpla siya ng kape, naririnig niya ang tawanan nila sa sala. Naririnig niya ang pagpaplano nila sa kanyang kinabukasan na tila ba isa lamang siyang gamit na itatapon na sa basura. Ang bawat salita ni Celine ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang dangal at ang pananahimik ni Rafael ang pinakamasakit na uri ng pagtataksil. Hindi na nakayanan ni Amara. Iniwan niya ang kape sa counter at dahan-dahang lumabas sa pinto sa likod. Hindi niya alintana kung may makakita sa kanya. Ang tanging nasa isip niya ay kailangan niyang makahinga. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tila ba ang langit ay hindi na rin kayang pigilin ang pait na kanina pa namumuo sa ulap. Tumakbo si Amara. Hinahayaan niyang mabasa ang kanyang damit, ang kanyang buhok, at ang kanyang mukha. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga luhang hindi niya kayang ilabas sa harap ng mga taong umuubos sa kanyang pagkatao. Tumigil siya sa harap ng isang luma at abandonadong gusali sa dulo ng kalsada, ang dating jewelry shop ng kanyang ama. Doon, sa ilalim ng madilim na silungan, niyakap niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga kamay ay pilit na pinoprotektahan ang isang maliit na kahoy na kahon na kinuha niya bago lumabas. Ang toolkit ng kanyang ama sa pagdidisenyo ng alahas. Sa gitna ng hagulhol ng hangin at bagsak ng ulan, naramdaman ni Amara ang isang kakaibang init sa kanyang likuran. Ang liwanag mula sa mga headlight ng isang sasakyan ay tumama sa kanya. Tila isang anghel na naghahanap sa isang nawawalang kaluluwa. Isang itim na sedan ang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at isang lalaking may hawak na payong ang bumaba. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na pag-aalala. Amara, istagal na kitang hinahanap. Bakit ka nandito sa ganitong kalagayan? Ang boses na yon ay pamilyar. Isang boses mula sa nakaraan na akala niya ay kinalimutan na rin siya. Si Damian Reyes, ang lalaking laging naniniwala sa kanyang galing bago pa man niya ito isinuko para kay Rafael. Tumingala si Amara, ang kanyang mukha ay basang-basa. Hindi na malaman kung ulan ba o luha ang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang tanging nasambit niya ay ang pangalan ng lalaki bago tuluyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Hindi ka pinalaki ng tatay mo para lang maging basahan ng mga Montenegro, Amara. Hindi iyan ang huling habilin niya sa akin bago siya pumanaw. Ang mga salitang yun ni Damian ay tila isang malakas na sampal sa nagiginhawang diwa ni Amara habang nakaupo siya sa loob ng marangyang sasakyan ng lalaki. Ang init na nagmumula sa heater ng kotse ay dahan-dahang tinutuyo ang kanyang basang damit. Ngunit ang ginaw sa kanyang puso ay tila hindi na kayang pawiin ng kahit anong init. Amoy mamahaling katad at banayad na pabango ang paligid. Malayo sa amoy ng bleach
at ginisang bawang na tila naging permanenteng tatak na sa kanyang balat. Tumingin si Damien sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pagkadismaya na hinaluan ng awa. I remember the girl who could sketch a masterpiece in 5 minutes. Ang estudyanteng pinaka-promising sa larangan ng jewelry design. Look at your hands, Amara. Ang mga daliring iyan ay para sa sining, hindi para sa walang katapusang gawaing bahay na hindi man lang pinapahalagahan. Yumuko si Amara. Lalong hinigpitan ng hawak sa kahoy na kahon ng kanyang ama. Rafael needed me, Damian. Noong nagsisimula ang Montenegro Estates, kailangang may mag-asikaso sa lahat. I chose to be his foundation. But foundations are meant to hold a house, not to be stepped on until they crumble. Mabilis na sagot ni Damian. He didn't need a foundation. He needed a servant. At ibinigay mo yun sa kanya ng libre. Hindi nakasagot si Amara. Alam niyang tama si Damian. At ang katotohanan yon ang pinakamahapdi sa lahat. Inihatid siya ni Damian malapit sa subdivision. Ngunit bago siya bumaba, may iniabot sa kanyang isang ballpen at isang maliit na sketchbook ang lalaki. The International Design Competition is opening next month. Use the name Anino. Huwag mong hayaang mamatay ang apoy na iniwan ng tatay mo. This is your last chance to save yourself, Amara. Pagbalik niya sa mansyon, sinalubong siya ng madilim na mukha ni Doña Victoria. Ang tunog ng marahas na paglapag ng baso sa lamesa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Saan ka nanggaling, babae ka? At bakit basang-basa ka? Akala mo ba ay hotel ang bahay na ito na pwede mong balikan kung kailan mo gusto? Patawad po, Mama. Nagpahangin lang po ako. Mahinang sagot ni Amara, mabilis na tinatago ang sketchbook sa ilalim ng kanyang suot na jacket. Hugasang lahat ang mga pinagkainan ni Celine at Rafael. At siguraduhin mong malinis ang guest room. Doon muna matutulog si Celine dahil gabi na at kailangan nilang tapusin ang proposal para sa project. Huwag kang gagawa ng ingay. Baka maabala mo sila. Huling hirit ng matanda bago ito tumalikod. Sa sumunod na mga oras, naging isang ganap na utusan si Amara sa sarili niyang tahanan. Pinapanood niya mula sa kusina si Rafael at Celine na magkatabi sa sofa. Nagtatawanan habang nag-uusap tungkol sa hinaharap. Ang bawat sulyap ni Rafael kay Celine ay puno ng paghanga. Ang tingin na dati ay para sa kanya lamang. Tiniis ni Amara ang bawat kirot, ang bawat pag-utos sa kanya ni Celine ni Mon na kumuha ng tubig o magdala ng merienda. Ngunit nang sumapit ang malalim na gabi, nang tumahimik na ang buong mansyon at tanging ang huni na lamang ng mga insekto sa labas ang naririnig, nagbago ang lahat. Sa loob ng maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo na nagsisilbing imbakan ng mga lumang gamit, nagbukas si Amara ng isang maliit na lampara. Dahan-dahan niyang binuksan ang sketchbook na ibinigay ni Damian. Ang tunog ng pahina na nalulukot ng bahagya ay tila isang hudyat ng muling pagkabuhay. Hawak ang lapis. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nanginginig sa pagod, ay biglang naging matatag. Ang bawat guhit niya sa papel ay puno ng emosyon. Ang pait ng pagtataksil, ang hapdi ng pangungutya, at ang kislap ng isang pangarap na matagal niyang ibinaon sa limot. Nagdisenyo siya ng isang kwintas na tila mga tinik na bumabalot sa isang itim na perlas. Tinawag niya itong ang paglaya. Sa sandaling iyon, hindi siya si Amara na asawa ni Rafael. Siya ang anino, ang natutulog na alamat na unti-unti nang nagigising sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang katahimikan ng kanyang gabi ay biglang nabasag nang marinig niya ang marahang tunog ng pagpihit ng doorknob. Mabilis niyang itinago ang papel sa ilalim ng isang lumang tela. Ngunit huli na ang lahat. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Celine, na nakasuot pa rin ng kanyang mapanuring ngiti. May hawak na baso ng alak at tila naghahanap ng mapaglalaruan. So ito pala ang pinagkakaabalahan ng amoy bawang nating housewife sa gitna ng gabi? Sambit ni Celine habang dahan-dahang lumalapit sa mesa ni Amara. Ano yang itinatago mo? May itinatago ka bang lihim sa asawa mo, Amara? Inabot ni Celine ang tela at bago pa man makakilos si Amara,
ay nahablot na nito ang sketchbook. Anong basura ito? Mga guhit ng isang baliw? Ang boses ni Celine ay puno ng panunuya, habang mabilis niyang nilalait ang mga pahina ng sketchbook ni Amara. Hindi niya nakikita ang sining, ang tanging nakikita niya ay ang pagkakataong hiyain ang babaeng nasa harap niya. Inihagis niya ang kwaderno sa sahig. Ang mga papel ay bahagyang nayupi sa tapat ng maduming basahan. Ibigay mo sa akin yan, Celine. Wala kang karapatang pakialaman ang mga gamit ko. Nanginginig ang boses ni Amara. Ngunit may bagong bakas ng tapang na hindi pa niya kailanman naipakita. Gamit mo, Amara. Baka nakakalimutan mo. Lahat ng narito sa loob ng bahay na ito ay pag-aari ni Rafael. Maging ang ballpen na ginamit mo sa mga walang kwentang drawing na ito ay galing sa pera ng asawa mo. Sagot ni Celine bago siya tumalikod at lumabas ng silid habang tumatawa ng malakas. Hindi nagtagal. Ang tunog ng kampana para sa hapunan ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ito ang oras na pinakakinatatakutan ni Amara. Ang sandali kung kailan kailangan niyang maupo sa iisang mesa kasama ang mga taong unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Pagpasok niya sa dining room, nakahanda na ang lahat. Si Rafael ay nasa kabisera habang si Doña Victoria at Celine ay magkatabi sa kabilang panig. Isang puting sobre ang nakapatong sa tabi ng plato ni Rafael. Ang mga dokumento para sa lupa sa Bulacan. Amara, maupo ka. May kailangan tayong pag-usapan. Malamig na bungad ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay tila mga yelo na nakatitig sa asawa. Napansin namin ni Mama na nitong mga nakaraang araw, tila hindi ka na nagiging maayos sa iyong pag-iisip. Madalas kang nakatulala, nakakalimutan mo ang mga utos sa bahay, at ngayon, pati ang pagdidiskubre ng mga kakaibang hobby sa gitna ng gabi ay ginagawa mo. Rafael, pagod lang ako. Marami lang akong iniisip. Mahinang depensa ni Amara. Yun na nga ang punto ko, Amara. Stress ka na. You're becoming unstable. Patuloy ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila puno ng pag-aalala. Ngunit ang kanyang mga salita ay may dalang lason. Kaya naman, naisip namin na para hindi ka na mahirapan sa pag-aasikaso ng mga properties mo, mas mabuting ilipat mo na sa pangalan ko ang lupa sa Bulacan. Ako na ang bahala sa lahat. Mas makakabuti ito para sa kalusugan mo. Remember what happened last week? Sabi mo nakalimutan mong bayaran ng kuryente? It's a sign, Amara. Hindi mo na kaya ang mga simpleng bagay. Kumunot ang noo ni Amara. Hindi ko nakalimutan ang kuryente, Rafael. Ibinigay ko sa iyo ang pera at sabi mo, ikaw na ang magbabayad. See? Iyan ang sinasabi ko. Mabilis na sabat ni Doña Victoria habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang karne. Wala namang sinabing ganoon si Rafael sa'yo. Masyado mo nang pinapagod ang sarili mo sa mga imahinasyon mo, Hija. Baka kailangan mo nang magpatingin sa doktor. Isang pirma mo lang dito sa mga papel na ito at mababawasan ang pasan mo sa buhay. Trust your husband, Amara. Siya lang ang nakakaalam ng makakabuti sa'yo. Pero Mama, huling alaala iyon ni Papa. Amara, please, huwag kang maging madrama. Putol ni Rafael. Ang boses niya ay naging matigas. Ginagawa ko ito dahil mahal kita. Ayokong makita kang nagkakaganyan. Look at yourself in the mirror. You look tired, old, and confused. Pirmahan mo na ito para matapos na ang usapan. Huwag mong pilitin ang sarili mong intindihin ang mga bagay na hindi mo naman kaya. Inilapit ni Rafael ang pluma at ang dokumento kay Amara. Sa ilalim ng malakas na ilaw ng chandelier, tila naging malabo ang paningin ni Amara. Ang bawat salita ni na Rafael at Victoria ay tila mga pader na unti-unting sumasara sa paligid niya. Pinapaniwala siya na baka nga totoo ang sinasabi nila. Baka nga nawawala na siya sa sarili. Baka nga wala siyang kwenta kung wala sila. Nanginginig ang kamay ni Amara habang hinahawakan ng ballpen. Nararamdaman niya ang titig ni Celine na tila isang buwitring naghihintay ng kanyang pagkatalo. Isang pirma na lamang at mawawala na ang huling piraso ng kanyang pagkatao.
Ngunit bago pa man dumikit ang dulo ng pluma sa papel, isang biglang panginginig ang naramdaman ni Amara sa kanyang bulsa. Ang kanyang cellphone, isang lumang unit na halos hindi na gumagana, ay nakatanggap ng isang mensahe. Hindi sinasadyang nasulyapan ni Amara ang screen na bahagyang umilaw. The Board of International Design Excellence just reviewed the entry of Anino. You have passed the first round, Amara. Don't sign anything. They are using you. Damien, nanigas si Amara. Ang fog sa kanyang utak ay biglang nahawi ng isang matalim na liwanag ng katotohanan. Tumingala siya at tumingin ng diretso sa mga mata ni Rafael. Nakita niya ang isang maliit na kislap ng pagkabalisa sa mga mata ng asawa. Isang kislap na hindi pag-aari ng isang taong nagmamalasakit, kundi ng isang taong natatakot na mabuko ang kanyang laro. Amara, bakit tumigil ka? Pirmahan mo na. Pagmamadali ni Rafael, ang kanyang baimbi ay tila nawawalan na ng pasensya. Dahan-dahang binitawan ni Amara ang ballpen. Ang tunog ng pagbagsak nito sa mesa ay tila isang deklarasyon ng digmaan sa gitna ng katahimikan ng hapunan. Masama ang pakiramdam ko, Rafael. Hindi ko kayang basahin ang mga dokumentong ito ngayon ng maayos. Ang boses ni Amara ay mahina. Tila isang may sakit na naghahanap ng huling lakas. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong ritmo ng pag-asa. Dahan-dahan niyang inurong ang mga papeles palayo sa kanyang harapan. Ang tunog ng pagkayod ng papel sa kahoy na mesa ay tila isang pader na itinatayo niya sa pagitan niya at ng kanilang kasakiman. Ang mukha ni Rafael ay biglang nagdilim. Ang kanyang panga ay nagtagis at ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay marahas na humigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Amara, wag mo akong subukan. Naghihintay na ang mga abogado at ang bangko. Isang simpleng pirma lang ito. Bakit kailangan mo pang mag-inarte? Sabi ko, masama ang pakiramdam ko, ulit ni Amara. Sa pagkakataong ito ay tumingin siya ng diretso sa kanyang asawa. Gusto mo bang pirmahan ko ang isang bagay na hindi ko naiintindihan dahil lamang sa pagod ako? Hindi ba't sabi mo ay nag-aalala ka sa kalusugan ko? Kung gayon, hayaan mo muna akong magpahinga. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Doña Victoria kay Amara. Ang kanyang mga labi ay nag-arkong tila isang lason na handang bumuga. Ngunit bago pa man makapagsalita ang matanda, mabilis na tumayo si Amara. Hindi na niya hinintay ang kanilang tugon. Ang bawat hakbang niya palayo sa dining room ay tila pagtakas sa isang bitag na muntik na siyang lamunin ng buo. Nang makarating sa kanyang maliit na silid, agad niyang nilock ang pinto. Ang kanyang hininga ay gumaralgal, ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na kahoy ng pinto habang dahan-dahang dumadaos-dos ang kanyang katawan patungo sa sahig. Nilabas niya ang kanyang cellphone at muling binasa ang mensahe ni Damien. Don't sign anything. They are using you. Sa gitna ng kadiliman ng kanyang kwarto, ang tanging liwanag ay ang screen ng kanyang telepono. Doon, naramdaman ni Amara ang isang kakaibang uri ng kalakasan. Ang lakas na nagmumula sa katotohanang may isa pang tao sa mundong ito na nakakakita sa kanyang tunay na halaga. Kinaumagahan, habang abala si Doña Victoria sa kanyang mga utusan at habang nasa opisina na si Rafael kasama si Celine, lihim na lumabas si Amara. Hindi siya nagdala ng anumang mamahaling gamit, tanging ang sketchbook at ang toolkit ng kanyang ama na maingat niyang binalot sa isang lumang tela. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang tagong studio sa Makati, isang lugar na puno ng amoy ng luma at bagong metal, ng mga batong hiyas na hindi pa napatatabas, at ng katahimikang tanging mga artist lamang ang nakakaunawa. Doon, naghihintay si Damian Reyes. Mabuti at nakarating ka. Bungad ni Damian habang nagtitimpla ng tsa. Akala ko ay tuluyan ka ng nilamon ng anino ng mga Montenegro. Muntik na, Damian, pero salamat sa mensahe mo, sagot ni Amara habang inilalapag ang kanyang mga gamit sa malapad na mesa. Amara,
Hindi sapat ang pasasalamat. Kailangan mong kumilos. Ang International Design Excellence ay hindi lamang isang kompetisyon. Ito ang magiging ticket mo para mabawi ang lahat ng nawala sa'yo. I have set up everything. Ang anino ay magiging isang brand at ikaw ang kaluluwa nito. Pero kailangang manatiling lihim ang ating alyansa. Sa mata ng mundo, ikaw pa rin ang tahimik na asawa ni Rafael Montenegro. Pero sa likod ng tabing, unti-unti nating kukunin ang mga kliyenteng inaasam-asam niya. Tumingin si Amara sa mga kagamitan sa harap niya. Hinawakan niya ang isang maliit na martilyo. Ang bigat nito ay pamilyar sa kanyang palad. Sa loob ng 8 taon, ang tanging hinahawakan niya ay mga kagamitan sa pagluluto at paglilinis. Ngayon, muli niyang hinahawakan ang sandata ng kanyang paglikha. Tutulungan kita, Amara. Pero kailangan kong malaman. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng lalaking minahal mo? Handa ka na bang tumayo sa sarili mong mga paa kahit na ang ibig sabihin ni Sinito ay ang pagbuwag sa pamilyang pinrotektahan mo? Tanong ni Damian. Ang kanyang boses ay seryoso at walang halong biro. Huminga ng malalim si Amara. Naalala niya ang boses ni Rafael sa voice message, ang panunubsob ni Doña Victoria at ang mapang-aping tawa ni Celine. Ang sakit na dati ay nagpapahina sa kanya ay dahan-dahang nagbabago, nagiging isang malamig at matalas na determinasyon. Hindi ko sila pababagsakin, Damian, mahinang sabi ni Amara habang nagsisimulang gumuhit ng isang bagong disenyo sa papel. Hahayaan ko lang silang mahulog sa sarili nilang mga hukay. Ang tanging gagawin ko ay ang hindi na sila saluhin pa. Sa loob ng sumunod na mga oras, nagplano sila. Si Damian ang magiging mukha ng negosyo sa publiko, habang si Amara ang magiging lihim na utak sa likod ng bawat disenyo. Gagamitin nila ang mga koneksyon ni Damian upang makapasok sa mga proyektong kinabibilangan ng Montenegro Estates hanggang sa dumating ang oras na hindi na makakagalaw si Rafael nang hindi dumadaan sa kamay ng anino. Pag-uwi ni Amara sa mansyon ng hapong yon, sinalubong siya ng isang nakakabinging katahimikan. Ngunit alam niyang ito ang katahimikan bago ang unos. Habang naglalakad siya patungo sa kusina upang ihanda ang hapunan, naramdaman niya ang titig ni Celine mula sa itaas ng hagdanan. Saan ka nang galing, Amara? Amoy metal ka at parang iba ang aura mo ngayon. Pansin ni Celine, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspisya. Tumigil si Amara at lumingon ng bahagya. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi pa nakikita ni Celine kailanman. Naghahanap lang ako ng mga bagay na matagal ko nang nawala. Celine, at sa wakas, nahanap ko na sila. Huwag mo nang ikumpara ang sarili mo sa kanya, Celine. Masyadong malayo ang agwat ninyo. Ikaw ay para sa mga ganitong karangyaan, habang si Amara, siya ay para sa kusina at sa mga gawaing hindi ko na gustong makita pa. Ang boses ni Rafael ay puno ng malambing na paghanga habang iniinom ang kanyang wine sa loob ng isang presidential suite sa isang tanyag na hotel sa Makati. Ang bawat salita niya ay tila isang mabilis na agos ng lason na dumadaloy sa pandinig ni Amara na nakatayo sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto. Inutusan siya ni Doña Victoria na dalhin ang isang nakalimutang folder para sa isang mahalagang meeting, ngunit ang bumati sa kanya ay ang eksena ng pagtataksil na wala ng anumang balat kayo. Dahan-dahang humigpit ang hawak ni Amara sa folder na bitbit niya. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon niya sa kanyang sariling palad upang pigilin ang panginginig ng kanyang buong katawan. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida at flat na sapatos. Ang kanyang buhok ay nakapusod lang ng madali dahil nagmamadali siyang sumunod sa utos ng biyenan. Sa harap ng pintuan ng marangyang kwartong iyon, mukha siyang isang naliligaw na katulong sa gitna ng palasyo ng kanyang asawa at ng kalaguyo nito. Pero Rafael, paano kung ayaw niyang pumirma sa annulment?
Paano kung magmakaawa siya? Tanong ni Celine. Ang boses nito ay parang isang matamis na himig na may halong pangungutya. Magmakaawa? Sanay na si Amara sa ganoon. Hahayaan ko lang siyang umiyak hanggang sa mapagod siya. In the end, wala siyang choice kundi tanggapin ang perang ibibigay ko sa kanya. She's nothing without me, Celine. Isang pobreng babae na kinuha ko sa hirap, kaya utang niya sa akin ang lahat. Tugon ni Rafael, bago narinig ang marahang tunog ng pag-untog ng kanilang mga baso. Hindi na nag-isip si Amara. Gamit ang huling hibla ng kanyang natitirang lakas, dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang tunog ng pagbukas nito sa tahimik na silid ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang nakaraan. Tumigil ang tawanan. Nanlaki ang mga mata ni Celine habang si Rafael ay dahan-dahang tumayo. Ang mukha nito ay hindi nagpakita ng pagsisisi, kundi ng labis na pagkayamot. Ang hangin sa loob ng kwarto ay biglang naging mabigat. Tila ba nawalan ng oxygen ang paligid ni Amara. Amara, anong ginagawa mo rito? Bulyaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang latigo na humampas sa hangin. Sinabi ko na sa iyong huwag kang susulpot sa mga business engagement ko nang hindi ko sinasabi. Iniutos ng mama mo na ihatid ito, Rafael. Mahinang sabi ni Amara. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigil. Pero mukhang hindi naman pala business ang inaatupag ninyo rito. Now you know? Sabat ni Celine habang tumatayo at lumalapit kay Amara. Ang mga dulo ng kanyang daliri ay dahan-dahang hinaplos ang braso ni Rafael. Wala na kaming dapat itago sa iyo, Amara. Look at yourself. Look at this place. Hindi ka bagay rito. You're just a burden to Rafael's career. Isang mantsa sa kanyang magandang imahe. Tumingin si Amara ng diretso kay Rafael. Umaasa siyang makakita ng kahit isang patak ng hiya. Kahit isang segundong pag-aalinlangan. Ngunit ang nakita niya ay isang lalaking tila hindi na niya kilala. Isang lalaking puno ng kayabangan at kawalang puso. Leave, Amara. Huwag kang gumawa ng eksena rito at baka ipakaladkad kita sa security. Malamig na sabi ni Rafael habang muling nauupo at tila binabaliwala ang presensya ng kanyang asawa. Iwan mo ang folder sa mesa at umalis ka na. Pag-uusapan natin ang annulment pag-uwi ko. Huwag mo nang pahabain pa ang drama na ito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Amara ang isang kakaibang pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Hindi ito ang sakit na naranasan niya noong anibersaryo nila. Hindi rin ito ang galit na naramdaman niya sa kusina. Ito ay isang malamig at payapang pagkamanhid. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang huling hininga ng kanyang pagmamahal na dahan-dahang namamatay. Hindi siya sumigaw, hindi siya sumugod para saktan si Celine. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag ang folder sa harap ni Rafael. Ang tunog ng paglapag ng papel sa matigas na ibabaw ng mesa ay tila isang tuldok sa kanilang 8 taong pagsasama. Tumalikod si Amara nang walang sinasabi. Ang kanyang mga hakbang sa carpeted na pasilyo ng hotel ay hindi gumagawa ng ingay. Ngunit sa bawat hakbang ay tila may isang mabigat na kadena na nalalaglag mula sa kanyang katawan. Paglabas niya ng hotel, sinalubong siya ng mainit na hangin ng lungsod. Tumayo siya sa gilid ng kalsada. Pinagmamasdan ang mga sasakyang nagmamadali, ang mga taong may kani-kaniyang buhay. Sa gitna ng ingay ng paligid, narinig niya ang sarili niyang tinig sa kanyang isipan, malinaw at matatag. Hanggang kailan mo hahayaang saktan ka ng isang taong wala nang kahit anong pagpapahalaga sa'yo? Hindi na lumingon si Amara sa hotel na yon. Ang mga luhang kanina pa nagbabadyang pumatak ay dahan-dahang natuyo sa kanyang mga pisngi. Iniwan ang isang bakas ng asin na tila naging marka ng kanyang muling pagsilang sa gitna ng sakit. Ang bawat kislap ng diamante sa ilalim ng malamig na ilaw ng studio ay tila mga bituin na sumasaksi sa unti-unting pagkabuo ng isang bagong pagkatao.
Sa loob ng silid na ito ni Damian, hindi si Amara ang babaeng tinatawag na basahan o walang kwenta. Dito, siya ang manlilikha. Ang bawat dampi ng kanyang daliri sa ginto, ang bawat pagtabas niya sa mga batong hiyas ay tila pag-ukit din sa kanyang sariling tadhana. Ang disenyo mo ay hindi lamang maganda, Amara. Ito ay may kaluluwa. Ramdam ko ang sakit at ang tagumpay sa bawat kurba ng kwintas na ito. Papuri ni Damian habang pinagmamasdan ang huling obra ni Amara para sa International Design Excellence. Ito ang aking boses, Damian. Kung hindi ako maririnig ni Rafael sa loob ng 8 taon, sisiguraduhin kong ang anino ang gigising sa kanya sa katotohanan. Tugon ni Amara. Ang kanyang boses ay naging matatag. Wala na ang panginginig na dati ay laging naroroon tuwing nagsasalita siya. Sa labas ng studio, ang mundo ng Montenegro Estates ay unti-unti nang nanginginig. Si Rafael, sa kanyang labis na kumpiyansa, ay nakataya ang malaking bahagi ng kanilang pondo sa isang partnership sa isang banyagang investor. Ang kondisyon ng investor ay simple. Kailangan nilang makakuha ng isang eksklusibong koleksyon ng alahas para sa gaganaping Grand Gala sa Palawan. Isang koleksyon na magpapatunay ng kanilang prestihiyo. Don't worry, Rafael. Siguradong tayo ang makukuha ng board. I have connections. At sino ba ang anino na ito? Isang baguhan na wala namang track record. Mayabang na sabi ni Celine habang nasa loob sila ng opisina ni Rafael. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang palaging paalala ng kanyang pananatili sa tabi ng lalaki. Kailangang makuha natin ito, Celine. Kapag nabigo tayo rito, malalagay sa alanganin ang expansion natin sa Palawan. Ang anino na yan ay kailangang malampasan natin, sagot ni Rafael. Ang kanyang noo ay nakakunot sa matinding pressure. Nang sumapit ang araw ng anunsyo para sa shortlisted designers, ang tensyon sa loob ng mansyon ng mga Montenegro ay tila isang kuryenteng dumadaloy sa bawat sulok. Habang nagluluto si Amara ng hapunan, naririnig niya ang marahas na pag-uusap sa sala. Anong ibig mong sabihin na hindi tayo ang napili para sa main showcase? Na ang anino ang nakuha ng investor? Ang sigaw ni Rafael ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Ang tunog ng pagbagsak ng isang mabigat na bagay sa mesa ay umalingaw-ngaw hanggang sa kusina. I tried, Rafael. Pero ang sabi ng board, ang mga disenyo ng anino ay may kakaibang emotional depth na wala sa mga isinumite natin. It's like the jewelry is telling a story of survival. Depensa ni Celine. Ang kanyang boses ay puno ng frustration at takot na baka mawalan siya ng kumpiyansa mula kay Rafael. Dahan-dahang napangiti si Amara habang hinahalo ang sabaw. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matamis na tagumpay na siya lang ang nakakaalam. Pumasok si Rafael sa kusina. Ang mukha ay pulang-pula sa galit. Amara, bakit ang tagal ng pagkain? Wala ka na ngang ibang ginagawa rito, kundi ang magluto. Hindi mo pa magawa ng maayos? Alam mo bang nasa panganib ang kumpanya dahil sa malas na araw na ito? Tumingin si Amara sa kanyang asawa. Ang lalaking ito ay walang kaalam-alam na ang taong kinamumuhian niya sa negosyo ay ang taong binabaliwala niya sa loob ng bahay. Pasensya na, Rafael. Akala ko kasi ay busy ka sa pakikipag-usap sa anino na sinasabi niyo. Mahinang sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay may halong munting kislap ng irony. Anino? Huwag mong banggitin ang pangalang iyan. Isang hamak na designer lang yon na nagtatago sa likod ng maskara. Kung sino man siya, sisiguraduhin kong luluhod siya sa akin para ibenta ang mga disenyo niya sa Montenegro Estates. Pagbabanta ni Rafael bago siya marahas na umalis sa kusina. Nang gabi ring iyon, habang tulog na ang lahat, muling nagbukas si Amara ng kanyang sketchbook. Sa ilalim ng malabong liwanag, isinulat niya ang isang liham para kay Damian. Damian, ang unang hakbang
ay tapos na. Nararamdaman na nila ang bigat ng anino. Ngunit kailangan natin ng mas malaking pasabog para sa Palawan. Gusto kong makita nila ang bawat hiyas na binuo ko mula sa bawat patak ng luha ko sa bahay na ito. Habang inililigpit niya ang kanyang mga gamit, isang kakaibang tunog ang narinig niya mula sa labas ng kanyang pinto. Ang marahang paglakad ng isang tao na tila sumisilip. "Sino yan?" tanong ni Amara. Mabilis niyang itinago ang kanyang mga disenyo. Walang sumagot, ngunit ang anino sa ilalim ng pinto ay dahan-dahang gumalaw palayo. Alam ni Amara na hindi na siya ligtas sa loob ng mansyong ito. Ang kanyang maskara ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga lamat at ang laro ay lalong nagiging mapanganib. Isang mahirap na walang utang na loob. Iyan ang tingin ko sa'yo simula noong unang araw na pumasok ka sa pamilyang ito, Amara. Ang mga salitang iyon ni Doña Victoria ay tila isang malamig na hampas ng hangin habang nakatayo siya sa tapat ng hagdanan. Pinagmamasdan si Amara na maingat na nagpupunas ng mga mamahaling florera sa sala. Ang bawat kilos ni Amara ay puno ng paggalang at pag-iingat. Ngunit para sa matanda, ang bawat hininga ng kanyang minugang ay isang pambabastos sa kanilang mataas na uri ng pamumuhay. "Mama, ginawa ko naman po ang lahat para maging mabuting asawa kay Rafael." Mahinang tugon ni Amara habang pinipiling huwag tingnan ang mapanghusgang mga mata ng biyenan. Mabuting asawa? Ang isang mabuting asawa ay hindi nagmamatigas kapag ang pamilya ng kanyang asawa ay nangangailangan ng tulong. Patuloy ng matanda habang dahan-dahang bumababa sa hagdanan. "Ang lupa sa Bulacan ay maliit na bagay kumpara sa 8 taon ng kaginhawaan na ibinigay namin sa'yo. Pero dahil sakim ka, nagmamatigas ka." Hindi alam ni Amara na habang nagpupunas siya ng mga kagamitan sa sala, isang madilim na plano na pala ang nabuo sa isip ni Victoria. Ang matanda ay hindi papayag na matalo ng isang babaeng itinuturing niyang mababa. Kung ayaw pumirma ni Amara sa mabuting usapan, pilitin nila ito sa pinakamaruming paraan. Nang gabing iyon, tinawag ni Victoria si Rafael sa kanyang silid. Doon, kasama si Celine, inilatag ng matanda ang kanyang huling baraha. "Rafael, hindi natin kailangang magmakaawa sa babaeng iyan. May nakuha akong mga larawan mula sa kumuha ng pribadong investigador," sabi ni Victoria habang inilalagay ang ilang piraso ng litrato sa ibabaw ng lamesa. Ipinapakita sa mga larawan ang pagpasok ni Amara sa sasakyan ni Damian Reyes noong gabing umuulan at ang kanilang pag-uusap sa tapat ng studio nito. Ang mga anggulo ng kumuha ay maingat na ginawa upang magmukhang may masalimuot at lihim na relasyon ng dalawa. "What is this?" Nanginginig ang boses ni Rafael sa galit, ngunit may halong kislap ng katuwaan sa kanyang mga mata. Sa wakas, mayroon na siyang perpektong dahilan upang palabasin na siya ang biktima sa kanilang relasyon. "Ito ang magiging tiket natin, iho," nakangiting sabi ni Celine habang hinahaplos ang balikat ni Rafael. "Kapag ipinakita natin ito sa kanya, mapipilitan siyang pirmahan ang paglipat ng lupa sa iyo para hindi natin ikalat ang balita. Sino ang maniniwala sa isang asawang nakikipagkita sa ibang lalaki sa madidilim na lugar?" Kinaumagahan, tinawag ni Rafael si Amara sa sala. Naroroon din si Doña Victoria at si Celine na may mga nakakalokong ngiti sa kanilang mga labi. Ang atmosfera sa buong bahay ay tila isang korte kung saan si Amara ang nakatakdang hatulan ng kamatayan ng walang laban. Inihagis ni Rafael ang mga larawan sa harap ni Amara. "Ipaliwanag mo ito, Amara? Kaya pala matigas ang mukha mong tanggihan ang mga hiling ko dahil may bago ka ng sandigan? Si Damian Reyes, ang dating mentor mo." Nalamig ang buong katawan ni Amara nang makita ang mga larawan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa tindi ng kawalang katarungan. "Hindi totoo yan, Rafael. Alam mong si Damian ay tinutulungan lang ako." "Tinutulungan? Sa gitna ng gabi? Sa loob ng kanyang pribadong sasakyan at studio?"
putol ni Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pighati at labis na galit. Napakasama mong babae. Binigyan ka namin ng tahanan. Binigyan ka ng pangalan. Ngunit ito ang isusukli mo sa aking anak? Ang ipahiya kami sa buong alta sosyedad. Wala akong ginagawang masama, Rafael. Maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa ni Amara, ang kanyang mga mata ay nagsimula nang magbaha ng luha ng labis na pagkabigo. Ngunit sa puso niya, alam niyang kahit anong paliwanag ay hindi diringgin ng mga taong nais lamang siyang sirain. Lumapit si Rafael sa kanya. Ang mukha nito ay tila isang pader na walang emosyon. Hindi ko kailangan ang mga kasinungalingan mo, Amara. Ang ebidensya ay nasa harap mo na. May dalawa ka lang pagpipilian. Pirmahan mo ang kasunduan sa lupa sa Bulacan at umalis ka sa bahay na ito ng tahimik o ikakalat ko ang mga larawang ito sa media. Sisiguraduhin kong bukas na bukas din ang pangalan mo ay magiging kasing kahulugan ng isang maruming taksil. Tumitig si Amara kay Rafael, ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan ay kasalukuyang gumagamit ng isang malaking kasinungalingan upang tapatan ang kanyang sariling pagtataksil. Sa tabi nito, si Celine ay nakangiti ng may tagumpay, habang si Victoria ay tila nakamit ang pinakamalaking panalo sa kanyang buhay. Ang bawat patak ng luha ni Amara ay tila naging mitya ng isang malaking pagsabog sa kanyang kalooban. Ang kanyang pighati ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matalim na katotohanan. Ang pamilyang ito ay hindi nakarapat-dapat sa kanyang kahit isang patak pa ng luha. Inabot ni Rafael ang panulat sa kanya. Ang kanyang namangiti ay puno ng pagmamayabang. Pumili ka, Amara. Ang dangal mo o ang lupa ng tatay mo. Ipakalat mo ang mga larawang yan, Rafael. Ipakita mo sa buong mundo kung gaano kahayok ang pamilya Montenegro sa lupa ng aking pumanaw na ama. Ang boses ni Amara ay hindi naging isang sigaw, kundi isang mahinang bulong na may dalang kakaibang lamig na tila nagpatahimik sa buong sala. Dahan-dahan niyang binitawan ang panulat na iniaabot sa kanya ni Rafael. Hinayaang gumulong ito sa ibabaw ng lamesa at tumigil sa tapat ng mga huwad na larawan ng kanyang pagtataksil. Nanlaki ang mga mata ni Doña Victoria sa hindi inaasahang katapangan ng kanyang manugang. Si Celine naman ay sandaling nawalan ng ngiti sa kanyang mga labi, habang si Rafael ay tila nabulunan sa sarili niyang laway sa tindi ng pagkabigla. Amara, nababaliw ka na ba? Kapag lumabas ang mga larawang ito, sisiguraduhin kong kahit sa ang sulok ng bansa ay hindi ka makakahanap ng trabaho. Kakalimutan ka ng lahat at itatapon ka bilang isang taksil. Pagbabanta ni Rafael, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit dahil sa pagkabigo ng kanyang plano na takutin ang asawa. Sa loob ng 8 taon, Rafael, naging patay na ako sa paningin ng lahat dahil sa pagiging anino mo, sabi ni Amara, habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong bilog na dati ay simbolo ng kanyang walang hanggang katapatan, ay inilapag niya sa ibabaw ng mga larawan. Ngayon, wala na akong kahit anong takot na natitira. Ang tanging bagay na may halaga sa akin ay ang aking dangal at ang alaala ng aking ama. At hinding-hindi ko yan ibibigay sa inyo. Tumalikod si Amara at naglakad patungo sa kanilang silid. Ang bawat hakbang niya ay tila mas magaan kaysa sa mga nakaraang taon. Sa loob ng ilang minuto, iniligpit niya ang kanyang mga gamit. Hindi siya kumuha ng kahit anong mamahaling damit, alahas o bag na binili gamit ang pera ng mga Montenegro. Ang tanging laman ng kanyang lumang maleta ay ang mga simpleng damit na dinala niya noong unang araw na pumasok siya sa bahay na yon, at ang kahoy na kahon ng kanyang ama na naglalaman ng mga kagamitan sa pagdidisenyo. Nang bumaba siya sa sala, naghihintay si Doña Victoria na may hawak na mapait na ngiti. Umalis ka na, Amara, at siguraduhin mong
Huwag ka nang babalik pa rito. Isang pulubi na pumasok sa aming pinto at isang pulubi rin na lalabas ngayon. Hayaan mo na siya, Tita Victoria. Panunuya ni Celine habang nakasandal sa braso ni Rafael. Baka mas bagay siya sa mga eskinita ng Maynila kaysa sa karangyaan ng bahay na ito. Tumingin si Amara kay Rafael sa huling pagkakataon. Walang kahit anong emosyon ang nakita niya sa mga mata ng asawa, kundi ang labis na galit at pride na nasugatan. Hindi man lamang siya pinigilan nito. Hindi man lamang nagpakita ng kahit kaunting panghihinang sa pag-alis ng babaeng nag-alay ng 8 taon para sa kanyang tagumpay. Dinala ni Amara ang kanyang maleta at lumabas ng pinto. Ang tunog ng dahan-dahang pagkasara ng malaking pinto ng mansyon sa kanyang likuran ay tila ang tunog ng pagkabali ng mga tanikala na matagal nang gumagapos sa kanyang kaluluwa. Sinalubong siya ng hangin ng hapon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito malamig. Ito ay isang hangin ng kalayaan. Habang naglalakad siya palabas ng subdivision, naramdaman niya ang dahan-dahang pagdaloy ng luha sa kanyang pisngi, hindi luha ng pighati, kundi luha ng pagpapasalamat na, sa wakas, natapos na ang kanyang pagiging biktima. Dumiretso siya sa opisina ni Damian. Nang makita siya ng lalaki na may dalang maleta, walang ibang tinanong si Damian kundi ang pagbukas ng kanyang mga braso para sa isang mahigpit at ligtas na yakap. "You did it, Amara. Malaya ka na." Mahinang sabi ni Damian habang hinahaplos ang kanyang buhok. "Malaya na ako, Damian. At ngayon, handa na akong ibalik ang bawat sakit na ibinigay nila sa akin." Sagot ni Amara habang pinupunasan ang kanyang muka at ipinapakita ang isang matatag na tingin. Inilagay ni Damian ang isang kontrata sa harap niya, isang opisyal na kasunduan sa pagitan ng Damian Reyes Group at ng misteryosong designer na si Anino. "Ang unang laban natin ay magaganap sa Palawan, Amara. Doon ay gaganapin ang grand launching ng bagong luxury resort at ang Anino ang magiging pangunahing bituin ng gabi. Naroon din si Rafael upang makuha ang tiwala ng mga dayuhang investor. Handa ka na bang ipakita sa kanya kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng liwanag?" Tanong ni Damian. Kinuha ni Amara ang panulat. Sa pagkakataong ito, hindi na nanginginig ang kanyang kamay. Isinulat niya ang kanyang bagong lagda sa ibabaw ng papel, ang lagda ng Anino na magpapabago sa lahat ng kanyang bukas. Tumingin si Amara sa salamin, ngunit hindi niya nakita ang babaeng madalas niyang kahabagan sa loob ng 8 taon. Ang babaeng may matang laging nakayuko, ang may buhok na nakapusod ng walang ayos, at ang may balat na tila nawalan na ng sigla dahil sa init ng kusina. Lahat ng yon ay dahan-dahang naglaho. Sa harap niya ngayon ay nakatayo ang isang bago at estrangherong bersyon ng kanyang sarili, isang larawan ng lakas na matagal niyang itinago sa ilalim ng kanyang mga sakripisyo. "Ang kagandahan mo ay hindi kailanman nawala, Amara. Tinakpan mo lang ito ng mga dumi ng kanilang kawalang pagpapahalaga." Seryosong sabi ni Damian habang nakatayo sa kanyang likuran. Pinagmamasdan ang ginawang pagbabago ng kanyang koponan ng mga eksperto sa sining at estilo. Hindi lamang pisikal na hitsura ang binago ni Amara. Sa tulong ni Damian, sumailalim siya sa mga pagsasanay sa pananalita, sa pagdadala ng sarili, at sa mga estratehiya sa negosyo. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang pagbabago ay ang pagtanggal sa nakasanayang postura ng isang biktima. Sa bawat oras na mararamdaman niyang tila nais niyang yumuko, kapag may nagsasalita ng malakas, pinapaalalahanan niya ang kanyang sarili. Hindi ka na ang anino ng sinuman. Sa loob ng workshop, ang kanyang mga kamay ay muling naging abala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na amoy bawang at sibuyas ang kanyang mga daliri. Amoy metal, kemikal, sa paglilinis ng pilak, at ang mainit na singaw ng apoy na natutunaw sa ginto ang nakapaligid sa kanya. Ang kanyang koleksyon para sa Palawan Gala ay binubuo ng 5 natatanging piraso ng alahas na tinawag niyang ang pagbangon.
Ang bawat piraso ay naglalarawan ng kanyang paglalakbay mula sa pagiging abo patungo sa muling paglipad. Habang abala si Amara sa kanyang bagong buhay, ang katahimikan naman sa mansyon ng mga Montenegro ay unti-unti nang nagiging isang mabigat na parusa. Bakit ganito ang lasa ng ulam? Napakaalat. At bakit may alikabok pa rin sa ibabaw ng piano? Ang sigaw ni Doña Victoria ay umalingaw-ngaw sa malaking sala habang galit na pinapagalitan ng bagong katulong na kanilang kinuha. Si Rafael naman ay nakaupo sa sofa, hawak ang kanyang ulo na tila sasabog sa tindi ng sakit. Sa loob ng ilang linggo simula nang umalis si Amara, napansin niya ang unti-unting pagbabago sa kanyang tahanan. Ang mga paborito niyang damit ay hindi na plansado ng maayos. Ang kanyang mga gamit ay madalas nang mawala sa lugar. At ang katahimikang dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan pag-uwi ay naging isang malamig at nakakatakot na espasyo. Rafael, huwag mo nang isipin yan. Mas mahalaga ang event natin sa Palawan bukas. Kapag nakuha natin ang tiwala ng mga investor, maaari na nating mabili ang kahit ilang katulong na gusto ni Tita Victoria. Pagpapalubag loob ni Celine habang hinahaplos ang kanyang likod. Ngunit hindi mapakali si Rafael. Sa tuwing nakikita niya ang bakanting upuan sa tabi ng hapagkainan kung saan madalas maupo si Amara ng tahimik, nakakaramdam siya ng isang kakaibang lamig. Ang lamig na tila nagbabadya ng isang unos na hindi niya kayang iwasan. Dumating ang gabi bago ang kanilang biyahe patungong Palawan. Sa kanyang pribadong kwarto sa studio ni Damian, isinuot ni Amara ang isang simpleng gintong gown na may mataas na gupit sa likod. Ipinapakita ang kanyang makinis at matatag na tindig. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle at sa kanyang leeg ay nakasabit ang pinakamahalagang piraso ng kanyang koleksyon, isang kwintas na gawa sa puting ginto. At may palamuting isang malaking asul na sapphire na tila isang patak ng luha na naging kristal. Kumatok si Damian at pumasok. May hawak na isang baso ng champagne. Nang makita niya si Amara, sandali siyang natigilan. Ang paghanga sa kanyang mga mata ay hindi maipagkakaila. You look breathtaking, Amara. Bukas, titiyakin kong ang buong industriya ay sasamba sa paanan mo. Bulong ni Damian. Kinuha ni Amara ang baso at uminom ng bahagya. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay nagniningning na parang mga pangarap na abot kamay na niya. Hindi ko kailangan ang kanilang pagsamba, Damian. Ang tanging gusto ko ay makita ang mukha ni Rafael kapag nalaman niyang ang aninong itinapon niya ay ang siyang may hawak ng susi sa kanyang kinabukasan. Sagot ni Amara, ang kanyang boses ay may halong lamig at tamis na tila isang mapanganib na lason. Habang inilalagay niya ang kanyang cellphone sa bag, isang email ang pumasok. Galing ito sa isang hindi kilalang account. Naglalaman ng isang dokumento ng schedule ng mga Montenegro sa Palawan. Kasama ang isang munting paalala. May plano si Celine na gamitin ang kanyang mga kakilala sa board para siraan ang anino bago pa man magsimula ang pagtatanghal. Tumingin si Amara sa screen, ngunit walang takot na lumitaw sa kanyang mga mata. Sa halip, isang banayad na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Gawin mo ang gusto mo, Celine, dahil hindi mo alam na ang bitag na inihanda mo ay ang mismong riles na magdadala sa inyo patungo sa inyong sariling pagbagsak. Nasaan na ba ang mga cufflinks na pilak ko? Amara, nasaan na? Napatigil si Rafael sa gitna ng kanyang pagsigaw. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakalubog sa loob ng kanyang mamahaling maleta. Ang katahimikan ng presidential suite sa Palawan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo. Sa loob ng 8 taon, ang boses ni Amara ang palagi niyang naririnig. Bilang tugon, ang mga kamay nito ang agad na maglalabas ng kung anong kailangan niya bago pa man niya ito maisip. Ngunit ngayon, ang tanging sumasagot sa kanya ay ang mahinang ugong ng air conditioner at ang tunog ng mga alon mula sa labas ng balkonahe. Rafael, honey,
Why are you shouting? Kanina pa ako naghihintay sa labas. Baka malate tayo sa welcome dinner ng mga investors. Pumasok si Celine sa silid, nakasuot ng isang makinang na cocktail dress na halos labas na ang kaluluwa. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay agad na sumakop sa kwarto. Isang amoy na biglang naging nakakasakal para kay Rafael. Wala. Hindi ko lang mahanap ang mga gamit ko. Amara used to pack everything for me. Naiiritang sagot ni Rafael habang pilit na isinasara ang kanyang maleta. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Celine. Amara na naman. Rafael, nandoon na tayo sa point na itatapon mo na siya. 'Di ba? Hayaan mo na ang basahang yon. Kapag nakuha natin ang deal na ito, bibilan kita ng 100 bagong cufflinks. Just focus, okay? Kailangan nating makuha ang loob ni Mr. Yamamoto bago pa sila maunahan ng Damian Reyes Group. Tumango si Rafael, ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi maipaliwanag. Sa tuwing naiisip niya ang pangalan ni Damian, laging sumasagi sa isip niya ang mga larawang ipinakita ng kanyang ina. Galit siya. Galit siya. Dahil pakiramdam niya ay niloko siya ng asawang akala niya ay wala ng ibang mundong ginagalawan kundi ang kanyang kusina. Pero sa likod ng galit na yon ay may isang maliit na tinik ng takot. Paano kung hindi lang pala si Amara ang nawala sa kanya? Paano kung ang swerteng dala ng babaeng iyon ang tuluyan ng lumisan sa kanyang buhay? Habang naglalakad sila sa lobby ng resort, ang mga bulong ng mga panauhin ay tila mga bubuyog sa pandinig ni Rafael. Hindi ang Montenegro Estates ang pinag-uusapan, kundi ang misteryosong designer na si Anino. Narinig mo ba? Ang sabi nila, ang bawat piraso ng koleksyon ni Anino ay sold out na bago pa man ilabas sa gala bukas. Anang isang matandang ginang na may hawak na mamahaling fan. At ang balita, si Damian Reyes mismo ang personal na nag-aasikaso sa kanya. Siguradong siya ang magiging highlight ng gabi. Tugon naman ng kausap nito. Napahigpit ang hawak ni Rafael sa baso ng alak na kinuha niya mula sa waiter. Ang bawat papuring naririnig niya para kay Anino ay tila isang sampal sa kanyang ego. Pakiramdam niya ay may isang taong lihim na nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Pinagtatawanan ang bawat hakbang niya patungo sa inaasam na tagumpay. Rafael, look! Ayon si Damian, bulong ni Celine habang itinuturo ang kabilang dulo ng ballroom. Naroon si Damian, mukhang masigla at puno ng kumpiyansa, nakikipag-usap sa mga pinakamalalaking pangalan sa industriya. At sa tabi niya, may isang babaeng nakatalikod. Nakasuot ito ng isang asul na gown na tila kulay ng malalim na dagat. Ang tindig nito ay napaka-elegante. Ang bawat galaw ng kanyang ulo ay puno ng grasya na tila ba ang buong silid ay umiikot sa kanya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Rafael. Ang hugis ng balikat ng babaeng iyon, ang paraan ng paghawak nito sa kanyang baso. Tila may kung anong pamilyar na kurot ang naramdaman niya sa kanyang gunita. Rafael, anong tinitignan mo dyan? Tara na, ipakikilala kita kay Mr. Yamamoto. Hila ni Celine sa kanyang braso. Ngunit hindi nakagalaw si Rafael. Tila napako ang kanyang mga paa sa sahig nang dahan-dahang lumingon ang babae sa kinaroroonan nila. Sa gitna ng maraming tao, sa ilalim ng nagniningning na mga chandelier, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Hindi ito ang Amara na iniwan niya sa mansyon na umiiyak at basang-basa ng ulan. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay may mga matang tila nagniningas sa kakaibang liwanag. Isang liwanag na puno ng puot, kapangyarihan, at tagumpay. Ang labi nito ay dahan-dahang bumuo ng isang namangiti. Isang nanangiting hindi para sa isang asawa, kundi para sa isang kalaban na handa ng lamunin ng gabi. Nabitiwan ni Rafael ang kanyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanyang kapayapaan. Ang mga piraso ng bubog ay kumalat sa paanan niya. Tila ba ang kanyang buong mundo ay nagkapira-piraso rin sa isang saglit. Amara? Ang tanging naisambit niya sa gitna ng kanyang panginginig,
Ngunit ang pangalan ay tila nilamon ng malakas na musika sa paligid. Hindi lumapit ang babae. Sa halip, dahan-dahan itong tumalikod kasama si Damian. Iniwan si Rafael na nakatayo sa gitna ng maraming tao, pinagpapawisan ng malapot sa kabila ng lamig ng air conditioner. Ang takot na kanina pa bumabagabag sa kanya ay naging isang ganap na katotohanan. Ang aninong kanyang minaliit ay naging isang dambuhalang lalamon sa kanyang binuong kaharian. Hindi maaari. Namamalikmata lang ako. Paulit-ulit na ibinubulong ni Rafael ang mga salitang ito habang mabilis siyang naglalakad pabalik-balik sa loob ng kanilang suite. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasabay na marahas na pintig sa kanyang sentido. Ang mukhang nakita niya sa ballroom, ang mga matang puno ng apoy, at ang labing hindi na nangangatal sa takot ay hindi maaring kay Amara. Sa isip ni Rafael, si Amara ay dapat na nasa isang madilim na sulok ng Bulacan, naglulusa, nagugutom, at nagmamakaawa na sana ay balikan niya ito. Rafael, stop it! Kanina ka pa hindi mapakali dahil lang sa babaeng yon. Kamukha lang siya ni Amara, okay? Isang hamak na probinsyana ang asawa mo, hindi siya kailanman magkakaroon ng ganoong klaseng aura. Asar na sigaw ni Celine habang maingat na inaayos ang kanyang makapal na makeup sa harap ng salamin. Focus on the gala tonight. Mr. Yamamoto is expecting us to present a proposal that will blow the Anino collection out of the water. Ngunit ang gabi ng Grand Gala ay hindi sumunod sa plano ni Rafael. Ang dalampasigan ng Marangyang Resort ay binalot ng mga nagniningning na ilaw at ang amoy ng dagat ay humahalo sa bango ng mga mamahaling bulaklak. Ang musika, mula sa mga biolin, ay tila isang banayad na agos na nagpapakalma sa mga panauhin. Ngunit para kay Rafael, ito ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Nang magsimula ang programa, ang lahat ng atensyon ay natuon sa gitna ng entablado. Ang koleksyon ng anino ay ipinakita sa ilalim ng mga spotlight. Ang bawat piraso, ang mga kwintas na tila mga luha ng buwan, at ang mga pulseras na parang mga gapos na naging ginto ay umani ng masigabong palakpakan. Ang mga investor, kabilang si Mr. Yamamoto, ay tila nabihag ng bawat kislap ng mga hiyas. And now, we would tulad to invite the woman behind the vision, together with our primary partner, Mr. Damian Reyes, to join us here on stage. Anunsyo ng host. Ang hininga ni Rafael ay tila tumigil. Ang kanyang mga mata ay naningkit habang pinagmamasdan ng isang figura na dahan-dahang lumalakad mula sa dilim patungo sa liwanag. Suot ang isang itim na gown na tila binalot ng mga bituin, lumabas si Amara. Ang kanyang buhok ay nakataas. Ipinapakita ang kanyang mahabang leeg na pinalamutian ng pinakamahalagang obra ng anino. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dangal. Ang kanyang mga mata ay diretso at walang anumang bakas ng pag-aalinlangan. Amara. Ang mahinang bulong ni Rafael ay naging isang pait sa kanyang dila. Sa tabi niya, narinig niya ang maras na paghinga ni Celine, ang tunog ng pagkuyom ng mga kamao nito habang ang mukha ay namumutla sa tindi ng inggit at pagkabigla. Hindi lamang basta panauhin si Amara, siya ang sentro ng gabi. Pagkatapos ng presentasyon, ang mga pinakamalalaking negosyante ay lumapit sa kanya upang makipagkamay. Nakita ni Rafael kung paano tumawa si Amara. Isang tawang malaya at puno ng kumpiyansa, habang si Damian ay laging nasa kanyang tabi. Tila isang tapat na bantay na handang ibigay sa kanya ang buong mundo. Sa sobrang bugso ng damdamin, nilapitan ni Rafael ang kinaroroonan ni Amara. Hinarangan niya ang daan nito habang ito ay papunta sa veranda. Amara, anong ibig sasabihin nito? Anong ginagawa mo rito? At bakit ka kasama ng lalaking iyan? Ang boses ni Rafael ay nanginginig sa selos at galit. Ngunit may halong pangingimi na hindi niya maipaliwanag. Tumigil si Amara. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin kay Rafael.
Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado. Tila ba tinitignan niya ang isang estranghero na nagtangkang istorbohin ang kanyang kapayapaan. Ang distansya sa pagitan nila, na dati ay isang yakap lamang, ngayon ay tila naging isang malawak na karagatan na hindi na kailanman matatawid pa. "I'm sorry, Mr. Montenegro." Panimula ni Amara, ang boses niya ay malambingong, ngunit kasing talim ng isang punyal. "May kailangan ba kayo sa amin ng partner ko? Kung tungkol ito sa business, maaari kayong makipag-appointment sa opisina ni Mr. Reyes sa Makati." "Business? Amara, asawa mo ako. Paano mo nagawang sumama sa kalaban ko at magpanggap na kung sino ka rito sa harap ng lahat?" Pilit na iginiit ni Rafael, ang kanyang boses ay tumataas na at nagsisimula nang makaakit ng atensyon ng ibang mga panauhin. Isang matamis at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. Inilapit niya ng bahagya ang kanyang mukha kay Rafael, sapat na upang maamoy ng lalaki ang banayad na bango ng mamahaling pabango na malayo sa amoy ng kusina na nakasanayan nito. "Ang asawa mong si Amara ay namatay na noong gabing itinapon mo siya sa ulan, Rafael. Ang nasa harap mo ngayon ay ang anino, ang taong kukunin ang lahat ng bagay na inakala mong sayo lang." Mahinang bulong ni Amara, sapat na para maramdaman ni Rafael ang kilabot sa kanyang balat. Bago pa man makasagot si Rafael, lumapit si Damian at inilagay ang kanyang kamay sa baywang ni Amara, isang galaw na tila nagmamay-ari at nagbibigay ng proteksyon. "Is there a problem here, Rafael? Mr. Yamamoto is waiting for us for a private toast. Kung wala ka ng kailangan, aalis na kami." Naiwang nakatayo si Rafael sa gitna ng veranda, pinagmamasdan ang paglayo ni Amara. Ang tunog ng mga alon sa dalampasigan ay tila naging isang malakas na tawanan sa kanyang pandinig. Ang bawat tao sa paligid ay tila nakatingin sa kanya. Nakikita ang kanyang pagkatalo, nakikita ang kanyang pagiging maliit sa harap ng babaeng inakala niyang wala nang mararating. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang gabi. Habang pabalik si Rafael sa loob, sinalubong siya ni Celine na may hawak na cellphone. Ang mukha nito ay puno ng takot at panginginig. "Rafael, tumawag si Mama mula sa Manila. Ang kumpanya, ang mga shares natin, may bumibili ng palihim sa lahat ng ito sa ilalim ng pangalan ng isang holding company na pagmamay-ari ni Damian Reyes." Naramdaman ni Rafael ang pag-ikot ng paligid. Ang liwanag ng gala ay tila naging isang madilim na lagusan. Ang aninong kanyang minaliit ay hindi lamang pala nagnanais ng kanyang atensyon. Nais nitong wasakin ang bawat pundasyon ng kanyang kumpanya hanggang sa wala nang matira sa kanya, kundi ang mga abo ng kanyang sariling kasalanan. "Amara, please. Usap naman tayo ng maayos. Asawa mo pa rin ako. Hindi mo pwedeng gawin sa akin ang lahat ng ito." Ang boses ni Rafael ay wala na ang dating awtoridad at kayabangan. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan sa Palawan, ang kanyang mukha ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng malakas na hangin. Nakatayo siya sa tapat ni Amara, sa isang pribadong garden ng resort, malayo sa ingay ng gala. Ngunit ang bawat salita niya ay tila mas lalong nagpapalayo sa kanya sa babaeng dati ay halos sambahin ang bawat yapak niya. Dahan-dahang itinaas ni Amara ang kanyang baso ng champagne. Ang kristal ay naglabas ng banayad na kislap habang tinatamaan ng ilaw. Pinagmasdan niya si Rafael, ang lalaking minahal niya nang higit sa kanyang buhay, ang lalaking pinag-alayan niya ng 8 taon ng katahimikan at pagsasakripisyo. Ngayon, nakikita niya ang pawis sa noo nito, ang gusot sa kanyang mamahaling tuxedo at ang takot sa kanyang mga mata. Napagtanto ni Amara na ang halimaw na dati ay kinatatakutan niya ay isa lamang palang maliit at mahinang nilalang kapag tinanggalan na ng kanyang kapangyarihan. "Usap ng maayos, Rafael?" Ulit ni Amara. Ang boses niya ay tila isang banayad na himig ng biolin na may dalang talim ng kutsilyo. "Noong gabi ng ating anibersaryo, nasaan ang maayos na usapan? Noong pinalalayas niyo ako sa ulan,
Dahil lamang sa isang huwad na ebidensya, nasaan ang pagiging asawa mo? Pinili mong itapon ng lahat para sa isang kislap na akala mo ay ginto. Pero ngayong madilim na ang paligid mo, bigla mong naalala na may asawa ka pa pala. Nabulag lang ako, Amara. Kasalanan ni Celine ang lahat. Siya ang nag-udyok sa akin. Pero ikaw ang mahal ko, ikaw ang kailangan ko para maisalba ang Montenegro Estates. Pilit na lumapit si Rafael, nagtatangkang hawakan ang kamay ni Amara. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri, isang matigas na bisig ang humarang sa kanya. Si Damian. Ang presensya ng lalaki ay tila isang pader na hindi matitibag. Ang kanyang tingin kay Rafael ay puno ng puot at pagkadiri. Huwag mong dungisan ang balat niya ng mga kamay mong sanay sa pagtataksil, Rafael. Malamig na banta ni Damian. Ang Montenegro Estates ay hindi na sayo. Simula bukas, ang bawat lupain, ang bawat gusaling ipinagmamalaki mo ay nasa ilalim na ng pangalan ni Amara Villanueva. Ang aninong minaliit mo ang siyang magmamay-ari ng iyong buong kaharian. Hindi! Hindi niyo pwedeng gawin yan. Magnanakaw kayo. Isang matinis at galit na tinig ang bumasag sa usapan. Sumulpot si Celine mula sa mga halaman. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng galit at inggit. Hindi na niya kaya pang itago ang kanyang tunay na kulay. Lumapit siya kay Amara. Ang kanyang mga kuko ay tila nakahanda ng manakit. Ikaw, akala mo ba ay magtatagumpay ka? Isang hamak na katulong na nagpanggap na designer. Sisiguraduhin kong babalik ka sa basurahan kung saan ka nanggaling. Tinaas ni Celine ang kanyang kamay. Isang marahas na kilos na naglalayong saktan ang pisngi ni Amara. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip sa tindi ng tensyon. Ngunit sa isang iglap, nahuli ni Amara ang kamay ni Celine sa ere. Ang kanyang hawak ay matibay at hindi matitinag. Ang kanyang mga mata ay direktang tumitig sa nanlilisik na mga mata ng kalaban. Ang sampal na ibinibigay mo, Celine, ay para sa mga taong mahihina. Mahinang sabi ni Amara, bago niya dahan-dahang ibinaba ang kamay ng babae nang may labis na pangungutya. Pero sa akin, hindi mo na kailangan pang mag-abala. Dahil ang bawat hiyas na suot mo ngayon, ang bawat karangyaan na tinatamasa mo kasama si Rafael, ay babawiin ko na. Magsisimula tayo sa mansyon at magtatapos tayo sa huling sentimong natitira sa inyong mga bulsa. Nawalan ng kibo si Celine. Ang kanyang labis na kumpiyansa ay napalitan ng isang malalim na pangamba. Tumingin siya kay Rafael, umaasang ipagtatanggol siya nito. Ngunit ang lalaki ay nakayuko na, tila isang basang sisiw na hindi na makatingin sa kanyang dating asawa. Damian, ayoko na rito. Ang amoy ng kanilang kawalang hiyaan ay masangsang pa sa bulok na isda, sabi ni Amara habang tumatalikod. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, tumigil si Amara at lumingon ng bahagya kay Rafael. By the way, Rafael, nakita ko si Mama Victoria kanina sa labas. Mukhang naghahanap siya ng gamot sa high blood. Baka gusto mo siyang puntahan bago pa siya tuluyang himatayin sa katotohanang ang kumpanyang ninakaw niya sa tatay ko ay muli nang bumalik sa tunay na nagmamay-ari. Naiwan ang dalawa sa gitna ng kadiliman. Ang tunog ng mga alon ay tila nagbabadya ng isang malaking sakuna. Habang naglalakad palayo si Amara kasama si Damian, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Hindi ito ang saya ng paghihiganti, kundi ang saya ng pagbawi sa sarili. Amara, muling sumigaw si Rafael mula sa malayo. Paano ang ating anak? Paano ang pinagsamahan natin? Tumigil si Amara. Ang tanong na yon ay tila isang karayom na tumusok sa kanyang gunita. Ang kanilang anak na si Gabriel, nakasalukuyang nasa ibang bansa para mag-aral at walang kaalam-alam sa gulo ng kanyang mga magulang. Si Gabriel ay anak ko, Rafael. At sisiguraduhin kong hinding-hindi siya magiging katulad mo. Ang huling tugon ni Amara, bago siya tuluyang nilamon ng liwanag ng ballroom, iniwan ang kanyang nakaraan sa madilim na dalampasigan ng Palawan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang misteryosong lalaki
na nakasuot ng itim na sombrero ang lumapit kay Damian at bumulong ng isang balitang magpapabago sa lahat. Ang mukha ni Damian ay biglang namutla. Amara, kailangan nating bumalik agad sa Maynila. May nangyari kay Gabriel. Ang bawat tibok ng orasan sa puting pasilyo ng ospital ay tila isang mabalasik na hatol sa bawat segundong dumadaan. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na simoy ng air conditioner ay tila nanunuot sa buto ni Amara. Pinapaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng ginto at tagumpay na nakamit niya sa Palawan, isa lamang siyang ina na nagtatakbo para sa kanyang anak. Ang takot na nararamdaman niya ngayon ay mas matindi pa kaysa sa takot na naramdaman niya noong gabing palayasin siya ni Rafael. Ito ay takot ng isang pusong handang mamatay para sa kanyang dugot laman. Amara, kumalma ka. Sabi ng doktor, stable na si Gabriel. It was a minor car accident. Dala ng sobrang pagmamadali niyang makauwi nang malaman niya ang nangyayari sa inyo ni Rafael sa social media. Mahinang paliwanag ni Damian habang inaalalayan si Amara na maupo sa bench. Hindi sumasagot si Amara. Nakatitig lang siya sa pintuan ng ICU. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Doon niya napagtanto na ang galit niya kay Rafael ay walang kwenta kumpara sa kaligtasan ng kanyang anak. Ngunit ang katahimikan ay muling bumasag nang bumukas ang elevator at iniluwan nito si Doña Victoria at Rafael. Ang matanda ay mukhang haggard. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila nawalan na ng kislap sa tindi ng stress, habang si Rafael ay tila isang lalaking pasan ang buong daigdig. Nasaan ang apo ko? Amara, anong ginawa mo sa anak mo? Kung hindi dahil sa mga skandal na ipinakalat mo sa Palawan, hindi sana magmamadaling umuwi si Gabriel. Ang bulyaw ni Victoria ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Tila walang pakialam sa mga pasyenteng nagpapahinga. Dahan-dahang tumayo si Amara. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha, ay biglang naging kasing talim ng mga hiyas na kanyang nililikha. Huwag na huwag mong ituturo ang daliri mo sa akin, Victoria. Ang anak ko ay narito dahil sa kasalanan ng tatay niya. Ang skandal na sinasabi mo ay bunga ng pagtataksil ni Rafael, hindi ng katotohanang ibinunyag ko. Amara, please. Hindi ito ang oras para mag-away. Singit ni Rafael. Ang boses ay nanginginig. Gusto ko lang makita ang anak ko. Anak mo? Rafael? Kailan mo huling tinawagan si Gabriel? Kailan mo siya huling tinanong kung ayos lang siya? Busy ka sa pakikipaglandian kay Celine habang ang anak mo ay nag-iisa sa ibang bansa na tanging allowance lang ang ipinapadala mo. Bulyaw ni Amara, ang kanyang boses ay puno ng pait. Na 8 taon niyang kinimkim. Bago pa man makasagot si Rafael, isang lalaking nakabarong ang lumapit sa kanila. Ito ang punong abogado ng mga Montenegro. Ang kanyang mukha ay seryoso at tila may dalang masamang balita. Mr. Montenegro, kailangan niyo po itong malaman. Ang bangko ay naglabas na ng notice of foreclosure sa inyong mansyon. At si Miss Celine, huling namataan sa airport 2 oras ang nakalilipas. Nilimas niya ang inyong joint account at ang mga huling pondo para sa Palawan Project. Tila gumuho ang mundo sa paanan ni Rafael. Ang tunog ng kanyang marahas na paghinga ay tila isang huling huni ng isang taong nalulunod. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay dahan-dahang bumigay hanggang sa mapaluhod siya sa malamig na sahig ng ospital. Celine, hindi maaari. Hindi niya magagawa sa akin ito. Bulong ni Rafael habang ang mga luha ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang pisngi. Natawa ng mapait si Doña Victoria bago rin tuluyang manghina ang kanyang katawan. Ang reynang dati ay mapangapi ngayon ay tila isang matandang nawalan ng lahat ng kanyang kapangyarihan. Tumingin si Amara sa kanila nang walang bahid ng awa. Ito ang karma na matagal na niyang inaasahan, ngunit hindi niya akalain na ganito ito, kasakit panoorin.
Ang kahariang binuo ni Rafael sa ibabaw ng kanyang mga luha ay tuluyan ng naging abo. Damien, pakiasikaso ang paglilipat kay Gabriel sa isang private suite. Ako na ang magbabayad ng lahat ng gastusin. Utos ni Amara. Ang boses ay puno ng autoridad. Tumingala si Rafael kay Amara. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Amara, tulungan mo kami. Huwag mo kaming pabayaan. Para na lang kay Gabriel. Tutulungan ko si Gabriel dahil anak ko siya. Pero kayo, tapos na ang obligasyon ko sa inyo noong gabing pirmahan mo ang kamatayan ng ating pagsasama. Malamig na tugon ni Amara. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto ni Gabriel. Isang nurse ang lumabas at sinabing gising na ang pasyente. Mabilis na pumasok si Amara. Iniwan ang mag-inang Montenegro sa labas. Nakaluhod sa gitna ng kawalan. Sa loob ng kwarto, nakita ni Amara ang kanyang anak na may benda sa ulo, ngunit gising na at lumingon sa kanya. Ang mga mata ni Gabriel ay puno ng lungkot. Sorry po, narinig ko po lahat sa internet. Totoo po ba? Iiwan na tayo ni Papa? Tanong ng bata. Ang boses ay tila isang munting huni na dumurog sa puso ni Amara. Naupo si Amara sa tabi ng kama at hinawakan ng kamay ng anak. Hindi tayo iniwan, Gabriel. Tayo ang umalis para hanapin ang ating sariling liwanag. At mula ngayon, hinding-hindi ko nahahayaang may manakit sa atin muli. Sa labas ng pinto, narinig ni Amara ang marahas na hagulhol ni Rafael. Ang hagulhol ng isang lalaking nalaman ang tunay na halaga ng kanyang nawala sa oras na wala na siyang magagawa para bawiin ito. Ito na ang huling piraso ng ating nakaraan, Rafael. Nilagdaan ko na ang lahat. Malaya ka na sa akin at malaya na rin ako sa iyo. Ang boses ni Amara ay tila isang mahinahong simoy ng hangin na humahaplos sa mga lumang kagamitan sa loob ng jewelry shop ng kanyang ama. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang tumatagos sa mga bintana, nagbibigay ng gintong liwanag sa mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Pagkatapos ng mahabang panahon, ang lupang ito at ang gusaling ito ay muling nakapangalan sa kanya. Ang mga papeles ng pagpapawalang bisa ng kanilang kasal ay nakalatag sa ibabaw ng lumang mesang gawa sa Nara. Ang mga pirma nila ay tila mga huling tuldok sa isang kwentong puno ng sakit. Nakatayo si Rafael sa tapat niya, ngunit hindi na ito ang lalaking kinatatakutan o hinahangaan niya noon. Ang kanyang barong ay may mantsa, ang kanyang mga mata ay lubog at may itim na marka ng puyat, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng tubig. Wala na ang Montenegro Estates, wala na ang mansyon. Ang lahat ng karangyaang ipinagmalaki niya ay binuwag ng sarili niyang mga maling desisyon at ng pagtataksil ni Celine. Amara, wala na kaming matuluyan ni Mama. Ang kakarampot na perang natira sa akin ay hindi sapat para sa gamot niya. Mahinang sambit ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na huuli na para pakinggan. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad, pero sana, para kay Gabriel, bigyan mo ako ng kahit isang pagkakataon na patunayan na kaya kong magbago. Tumingin si Amara sa kanyang dating asawa. Noong una, akala niya ay matutuwa siyang makita itong ganito. Bagsak, talo, at nagmamakaawa. Ngunit ang naramdaman niya ay isang malalim na pagod. Ang paghihiganti ay hindi pala nagbibigay ng ganap na kaligayahan. Ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa pagbitiw sa bigat ng nakaraan. Noong gabing lumuluha ako sa labas ng mansyon habang dala ang toolkit ni Papa, nanalangin ako na sana ay lumingon ka man lang. Simula ni Amara, ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado habang nakatitig sa kawalan. Pero hindi mo ginawa. Sa halip, pinili mong tawanan ng aking pighati kasama ang babaeng nanira sa atin. Rafael, ang pagkakataong hinihingi mo ay ibinigay ko na sa iyo sa loob ng 8 taon. Araw-araw, binibigyan kita ng chance na mahalin ako, na respetuhin ako,
at na makita ang halaga ko. Inubos mo ang lahat ng pagkakataong yon. Amara, please! Ang paghikbi ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa tahimik na shop. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila isang pagtatangkang hugasan ang mga dumi ng kanyang nakaraan. Ngunit ang mga marka nito ay malalim na. Huwag kang mag-alala para kay Gabriel. Inayos ko na ang trust fund niya at sisiguraduhin kong hindi siya magkukulang. Tungkol naman sa inyo ni Mama Victoria. Huminga ng malalim si Amara at inilabas ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bag. Narito ang sapat na halaga para sa upa ng isang maliit na apartment sa probinsya at para sa panimulang gamot niya. Ito ang huling tulong na ibibigay ko sa inyo, hindi bilang asawa, kundi bilang isang tao na may awa pa ring natitira. Kinuha ni Rafael ang sobre ng may nanginginig na kamay. Ang kanyang pagkatao ay tila tuluyan ng gumuho sa tindi ng hiya. Ang babaeng itinuring niyang basahan, ang siya pa palang magbibigay sa kanya ng huling piraso ng dignidad sa oras ng kanyang kagipitan. Salamat, Amara. At patawad. Patawad sa lahat. Ang huling salita ni Rafael bago siya dahan-dahang tumalikod at naglakad patungo sa pinto. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila paglisan ng isang madilim na anino sa buhay ni Amara. Nang tuluyan ng makaalis si Rafael, lumapit si Damian mula sa likuran at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Amara. Ramdam niya ang init at katatagan nito, ang suportang hindi kailanman nagkulang simula noong araw na muli silang nagtagpo sa ulan. Tapos na ang lahat, Amara. Ang pangarap ng tatay mo ay muli nang nagniningning. Mahinang sabi ni Damian habang pinagmamasdan ang mga disenyo ng alahas na nakadisplay sa shop. Hindi pa ito ang tapos, Damian. Ito pa lang ang simula. Tugon ni Amara habang pinupunasan ang isang maliit na butil ng luha sa kanyang mata. Magsisimula na akong mabuhay para sa sarili ko, para kay Gabriel, at para sa sining na matagal kong ikinulong. Tumingala si Amara sa langit na makikita mula sa bintana. Ang asul na kalawakan ay tila isang malawak na canvas na naghihintay ng kanyang susunod na obra. Wala na ang takot, wala na ang galit. Ang tanging natitira ay ang matamis na lasa ng kalayaan at ang pag-asang bukas. Ang kanyang pangalan ay hindi na lang magiging isang anino, kundi isang maningning na liwanag na magbibigay ng inspirasyon sa iba. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may isang liham na naiwan sa mesa na hindi pa nabubuksan ni Amara. Isang liham mula sa bangko na naglalaman ng isang impormasyong maaring magpabago sa kanyang relasyon kay Damian. Isang lihim na matagal nang itinatago ni Damian tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga kristal na bintana ng bagong tayong Anino Jewelry Studio ay tila mga daliri ng liwanag na humahaplos sa mga bagong simulang binuo ni Amara. Sa gitna ng amoy ng sariwang pintura at ang bango ng mga bulaklak na padala ng kanyang mga kliyente, nakaramdam siya ng isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman naibigay ng marangyang mansyon ng mga Montenegro. Ang katahimikan dito ay hindi nakakasakal. Ito ay puno ng himig ng pag-asa. Dahan-dahang kinuha ni Amara ang sobreng naiwan sa kanyang mesa. Ang sulat ay galing sa legal firm na humawak sa mga huuling ari-arian ng kanyang ama. Habang binabasa niya ang bawat salita, ang kanyang puso ay tila nakaramdam ng isang mabilis na pagtibok. Ayon sa dokumento, ang hindi kilalang donor na nagbayad sa lahat ng hospital bills ng kanyang ama, 10 taon na ang nakalilipas. Ang taong nagbigay sa kanyang ama ng pagkakataong pumanaw ng may dignidad at hindi sa gitna ng matinding utang ay walang iba kundi si Damian Reyes. Napaupo si Amara sa kanyang silya. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Sa loob ng 8 taon, ang utang na loob na akala niya ay kay Rafael ay sa iba pala dapat nakalaan. Si Damian ay matagal na palang nagbabantay sa kanya. Tahimik na nagmamalasakit mula sa malayo bago pa man siya tuluyang malunod
sa kalupitan ng mga Montenegro. Ang marahang tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpabalik sa kanyang diwa. Pumasok si Damian. May hawak na isang maliit na kahon ng kape at ang kanyang pamilyar na ngiti na laging nagbibigay kay Amara ng lakas. Ngunit nang makita niya ang hawak na papel ni Amara, ang ngiti nito ay dahan-dahang napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Nalaman mo na pala, mahinang sabi ni Damian habang inilalapag ang kape sa mesa. Bakit, Damian? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Hinayaan mo akong maniwala na si Rafael ang nagligtas sa dangal ng tatay ko. Hinayaan mo akong mabulag sa maling utang na loob na sumira sa buhay ko. Ang boses ni Amara ay may halong pait, ngunit higit sa lahat ay puno ng pagtataka. Lumapit si Damian at lumuhod ng bahagya sa tapat niya. Sapat na upang maging kapantay ang kanyang mga mata. Dahil ayokong mahalin mo ako dahil lamang sa utang na loob, Amara. Ayokong maging isa ka namang bilanggo ng pasasalamat. Noong mga panahong iyon, alam kong si Rafael ang tinitibok ng puso mo. Ang tanging gusto ko lang ay maging maayos ang lagay mo, kahit na ang ibig sabihin noon ay ang panoorin ka mula sa malayo. Naramdaman ni Amara ang init ng mga daliri ni Damian habang dahan-dahan nitong hinahawakan ang kanyang kamay. Ang katapatan sa mga mata ng lalaki ay tila isang gamot na humihilom sa mga huling sugat ng kanyang puso. Naunawaan niya na ang tunay na pag-ibig ay hindi nagbibilang, hindi nagmamalaki, at handang magsakripisyo nang walang hinihintay na kapalit. Salamat, Damian. Salamat sa lahat. Bulong ni Amara habang hinahayaan niyang tumulo ang isang huling butil ng luha. Isang luhang hindi na para sa pait, kundi para sa pagpapalaya. Makalipas ang ilang buwan, ang anino ay naging isa sa pinakasikat na jewelry brand, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong Asya. Si Amara ay naging simbolo ng katatagan para sa maraming kababaihan. Sa kabilang banda, narinig niya ang balitang si Rafael ay nagtatrabaho na bilang isang simpleng ahente sa probinsya, unti-unting binabayaran ng kanyang mga pagkakamali habang inaalagaan ng kanyang inang si Victoria na tuluyan ng naging ulyanin. Wala nang galit sa puso ni Amara para sa kanila. Ang tanging naroon ay ang malayong alaala ng isang leksyon na nagpatibay sa kanya. Isang hapon, habang naglalakad si Amara sa dalampasigan kasama si Gabriel, pinagmamasdan niya ang kanyang anak na masayang nagtatakbo at naglalaro sa mga alon. Ang bata ay muling sumigla, malayo sa lungkot na bumalot dito noong mga nakaraang buwan. Mama, tignan mo, nakahanap ako ng magandang kabibe. Pwede mo ba itong gawing kwintas? Sigaw ni Gabriel habang ipinapakita ang isang makinang na puting shell. Ngumiti si Amra at niyakap ang kanyang anak. Oo, anak. Gagawan natin yan ng pinakamagandang disenyo. Tumingala si Amara sa papalubog na araw. Ang langit ay binalot ng kulay kahel at lila. Tila isang napakagandang obra ng sining. Sa kanyang tabi, dumating si Damian at dahan-dahang inakay ang kanyang balikat. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-aalangan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Damian, ninanamnamang kapayapaan ng kasalukuyan. Wala na ang anino. Wala na ang takot. Ang babaeng dati ay itinapon sa ulan ay natutunan ng lumikha ng sarili niyang bahaghari. At sa bagong simula na ito, alam ni Amara na ang bawat hiyas ng kanyang buhay, ang kanyang anak, ang kanyang sining, at ang lalaking laging nasa tabi niya ay mananatiling nagniningning hanggang sa huli. Lumipas ang 3 taon na tila isang banayad na agos ng tubig na dahan-dahang humuhugas sa mga bakas ng putik sa dalampasigan. Sa loob ng isang prestihiyosong art gallery sa Makati, ang lahat ay abala para sa retrospective exhibition ng nag-iisang Amara Villanueva, ang utak sa likod ng pandaigdigang brand na anino. Ang bawat sulok ng silid ay nagniningning hindi lamang dahil sa mga mamahaling hiyas, kundi dahil sa kwento ng bawat pirasong nakadisplay doon.
Nakatayo si Amara sa gitna ng silid. Suot ang isang puting-puting gown na tila isang simbolo ng kanyang ganap na paglilinis mula sa madilim na nakaraan. Pinagmamasdan niya ang pangunahing atraksyon ng gabi, isang muling binuong bersyon ng Ang Paglaya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang disenyo ay hindi nagawa sa mga tinik. Ito ay isang kwintas ng mga gintong pakpak na may gitnang hiyas na kasing linaw ng tubig sa umaga. Ma, everything is ready. Ang daming tao sa labas. Lahat sila ay gustong makita ang reyna ng gabi. Masayang sabi ni Gabriel na ngayon ay isang matangkad at kagalang-galang na binatilyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga para sa kanyang ina. Isang paghangang binuo sa katotohanan at hindi sa takot. Ngumiti si Amara at hinaplos ang pisngi ng kanyang anak. Salamat, Gabriel. Salamat sa pananatili sa tabi ko. Bago magsimula ang formal na programa, isang maliit at lumang sobre ang iniabot sa kanya ng kanyang sekretarya. Galing ito sa isang malayong probinsya sa norte. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit kilala ni Amara ang sulat kamay sa labas. Binuksan niya ito ng may payapang puso. Amara, narinig ko ang tagumpay mo sa balita. Karapat-dapat ka sa lahat ng iyan. Maayos na ang lagay namin ni Mama rito. Simple lang ang buhay, ngunit sa wakas ay natutunan ko ng tumayo sa sarili kong mga paa nang hindi nananakit ng iba. Patawad sa lahat at salamat sa huling pagkakataong ibinigay mo para makapagsimula kami. Hindi ko naguguluhin ang kapayapaan mo. Dahan-dahang itinabi ni Amara ang sulat. Wala nang kirot na naramdaman ang kanyang puso. Wala nang galit na nagpapatibok ng mabilis sa kanyang dibdib. Ang pagpapatawad ay hindi pala nangangahulugang kailangang ibalik ang dating relasyon. Ito ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng puot upang makahinga ng maluwag. Pinatawad na niya si Rafael, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat si Amara sa kapayapaan. Naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang tabi. Si Damian, na nakasuot ng isang eleganteng tuxedo, ay dahan-dahang humawak sa kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay naglapat. Isang tahimik na pangako ng pagsasama na hindi na kailangan pa ng maraming salita. Handa ka na ba, Amara? Mahinang tanong ni Damian. Handang-handa na, Damian. Sagot niya. Lumabas sila sa entablado sa ilalim ng masigabong palakpakan. Sa harap ng napakaraming tao, nagsalita si Amara hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang mananakop ng sariling tadhana. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong gallery, puno ng emosyon na nagpaiyak at nagbigay ng inspirasyon sa mga nakikinig. Ang bawat hiyas na nakikita ninyo rito ay dumaan sa apoy bago nagkaroon ng kislap. Gaya ng buhay, ang bawat sakit at pagkakamali natin ay mga sangkap lamang upang mabuo ang ating tunay na halaga. Huwag kayong matakot maging anino, dahil ang anino ang nagpapatunay na may liwanag sa inyong likuran. Sa pagtatapos ng gabi, habang pinagmamasdan ni Amara ang bituin sa labas ng bintana, alam niyang nahanap na niya ang sagot sa tatlong mahahalagang tanong ng kanyang buhay. Pinatawad na niya ang nakaraan. Nahanap na niya ang tunay na bininyen sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. At ang leksyon na iniwan niya sa lahat ay simple. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala, kundi isang pakpak na tutulong sa iyo upang lumipad patungo sa iyong pinakamagandang bersyon. Ang anino ay tuluyan ng naglaho dahil si Amara Villanueva ay isa na ngayong ganap na liwanag.